Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, komentuhan po natin. Nakakalungkot na naman po. Nakakalungkot po na ang ating bansa ay puro kaperahan. Ang issue talagang napakalaganap po yata na korupsyon mga kababayan. Napakalaganap. Talamak na talamak po yata talagang korupsyon. Ayon na mismo yan kay dating Pangulong Duterte at kay Attorney Vic at kay Vice President Sara Duterte. May problema na nga po tayo sa ating GDP o yung Philippines gross domestic natin. Napakahina na po ng ating ekonomiya. At tinatalo na po tayo ng ibang bansa na ating kapitbahay. Di po ba? At pati po Vietnam, di ba? Inungusan na po tayo ng Vietnam, mga katambay. Ngayon naman po, ang isa na naman po nakakalungkot na balita, pati po ang ating gross international reserve, yung GIR, mga katambay, yung ginagamit po natin to para po sa ating pag-angkat mga pangunahin nating pangangailangan na galing po sa ibang bansa. At syempre po sa pagbabayad natin ng utang, ay dito rin po natin kinukuha to sa GIR. Mga tambay, itong Gross International Reserve natin. Pero, nabawasan po. Napakalaking pong nawala o nabawas. Hindi po basta-bastang pera ito mga kabayan. 3 billion. 3 billion po ang natapyas sa ating reserve dito po sa GIR, itong Gross International Reserve natin, yung Philippine Gross International Reserve. Mga katambay, saan kaya napunta? Saan po kaya napunta mga katambay? At ano kaya ang pinaggamitan? Bakit po nagkakaganito? Kasi, bagsak ang ekonomiya eh. Napakataas na inflation. Ano po magagawa ng bansa? Talagang palugi ka ng palugi. Di ba? Pabagsak ka ng pabagsak. Tingnan po natin ang katwiran po ng mga tinasabi po ng mga expert po. Mga expert. Ito pa paliwanag po nila. Pakinggan po natin. Hindi naman kailangan masyado mag-worry dyan. Kasi di ba ang value ang dami ng dollars kasi pag tumataas o bumababa yung research mo, depende sa demand and supply or the usage and the influx of dollars into the economy. Maayos pa ang Gross International Reserves o GIR ng bansa. Ito ang tiniyak ng isang ekonomista matapos bumaba ang foreign currency reserves ng Pilipinas. Ginagamit ng GIR upang tustusan ang pag-aangkat ng produkto, pagbabayad ng serbisyo at pangunahing kita, gayon din sa pagbabayad ng panandaliang panlabas na utang ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang kanilang mga reserbang asset o ari-arian ay binubuo ng foreign investment, ginto, foreign exchange at iba pa. Batay sa datos ng BSP, bumaba sa $103 billion ang foreign currency reserves ng bansa sa pagtatapos ng Enero 2025. Mula ito sa $106.3 billion na reserba sa pagtatapos ng taong 2024 o pagkalipas lang ng isang buwan. Paliwanag ni Professor Carlos Manapat, kung tutuusin ay maganda ang ginagawa ng mga economic manager ng pamahalaan dahil maaaring sadyang mas maraming binabayaran ngayon ng bansa o mas kaunti ang pumapasok sa ekonomiya. So it's either konti yung pumasok compared dun sa dati or mas malaki yung gastos natin ngayon sa debts. Ganun lang yun. Kaya it will always find its own equilibrium naman. So we still have good economic managers. Ayon naman sa BSP, masasabing sapat ang Gross International Reserve kung kaya nitong tustusan ang kahit 3 buwan lang na halaga ng imports of goods, payment of services at primary income ng bansa. At sa kasalukuyang level ng GIR ng Pilipinas, sinasabi ng BSP na higit pa sa sapat ang kanilang reserba. Dagdag naman ni Manapat, magiging problema lang kung sobrang laki ng utang at walang pambayad. Kasi parang parang negosyante ka, no? So pagka maliit lang yung buffer mo, maliit ang pera mo sa savings mo, how can you pay for your debt? Meron pa ba magpapautang sa'yo next time? Medyo manipis. Kaya ang word kasing manipis o makapal, may buffer ka pa ba? Depende sa definition nila eh. Yung bang 3 months, is that enough?
Kung enough yun, so okay pa naman tayo. Pero in terms of a credit standing, mataas naman ang credit standing natin kasi minimeasure din tayo ng mga financial authorities abroad. Minimeasure nila yung capability natin of paying our debt. Tumaas naman ang rank natin. Payo ng eksperto, maaari namang makapagplano ngayon para sa mga solusyon sa mga problemang kakaharapin sa hinaharap upang maiwasan ang pagbaba ng foreign currency reserve sa bansa. Grabe, no? Ang pinagmamalaki lang po ng mga expert at ng mga ekonomista ay napakataas daw po ng credit score natin, mga tambay. Ibang klase, no? Credit score, ano po ba yun? Utang. Marami pa raw po magpapautang. Utang. Pero yung kaperahan natin, ano po ginagawa nila, mga kababayan? Nakita niyo po, yung reserve natin, pati ginto natin. Di ba? How many tons po ang nawala dyan na hindi po maipaliwanag. Ngayon, ang ating pong reserve, ang ating pong reserve na GIR ay nanganganib na rin po. Napakalaki po ng natapyas. 3 billion plus yung ginto natin sa central bank na hindi po nila maipaliwanag, mga kababayan. Ibang klase, no? Tapos sasabihin po sa atin ng bagong Pilipinas, pati po itong mga kaalyado nila na mga eksperto, na wag daw po tayong mag-alala. Okay pa raw po ang ating bansa. Lalo-lalo naman daw po kung kayang tustusan po ng hanggang 3 buwan o pang 3 buwan ang mga gastusin po ng ating bansa, mga tambay. Ang ating reserve, siyempre lalo po sa inaangkat nating mga pagkain, mga kabayan. Ibang klase, no? Talagang uubusin po yata talaga ang ating kaperahan sa ating reserve, lalo po sa central bank, mga kabayan. Dahil naumpisahan na po nila yata ang ginto natin. Ngayon naman po, pati po ang reserve natin, ang pera po na bilyon-bilyon po yata. Mga kababayan, bilyon po ito. At talagang bagsak po ang ekonomiya. Pagka ganyan po, kung paniniwalaan po natin mismo ang sinabi po nung expert na sinasabi ng expert, di ba? Yung komunista na sinasabi niya po nitong expert na talagang dadanasin ng ating bansa. Matagal na naman natin dinanas magmula nung pumalit po ang bagong Pilipinas, di ba? Talagang napakahina po ng ekonomiya, trabaho, di ba? Napakataas na bilihin. Tapos ang ginagawa lang pong trabaho sa atin ng gobyerno, puro pamumulitika. Pamumulitika. Paano po tataas ang ekonomiya? Di po ba? Walang pumapasok Lalo po ang foreign natin, ang foreign investment. Wala po pumapasok halos na foreign investment. Kaya po nangyayari sa atin, puro labas po ang pera niyan. Kung yan pag-aaralan mo, di ba? Laganap na po ang korupsyon sa ating bansa. Laganap ang korupsyon. Tapos, wala pa ang iyong ekonomiya. Dire-diretso ka namang magbabayad ng utang dahil napakarami mong utang. Tapos, ang aasahan lang ng mga eksperto ng pamahalaan ay mataas ang credit score mo para marami naman daw magpapautang sa'yo dahil maganda ang credit score ng Pilipinas. Nakakabayad. Di ano po gagawin itong pamahalaan na ito? Ang ating kaperahan ay tatanggalin at babawasan ang ating mga reserve, lalo ang ating kagintuan kaya. Tapos babanatan tayo ng isang damukal na utang. Pagka talagang kinapos na ng kinapos ang ating kaperahan, babanatan tayo ng utang naman, puro utang dahil nga masayang-masaya itong mga ito. Masayang-masaya pa mga eksperto dahil maganda ang credit score natin sa mga nagpapautang sa Pilipinas. Ganun po ba? Anong klaseng pamahalaan ito? Dadalhin tayo sa paglubog ng bansa at pagbaon sa utang na wala namang silang solusyon. Di po ba? Napakahirap kasing patulan ng isang gobyerno, lalo kung ito'y kumakalat sa buong mundo na ang Pangulo ng bansa ay isang adik, isang durugista. Ayaw na rin mismo yan kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte. Napakahirap pong pasukin ng foreign investment yan. Walang mamumuho ng bansa kung ang Pangulo mo ay durugista, bangag, tapos laganap ang korupsyon. Di ba? Ano po sinasabi ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President? Grabe ang korupsyon. Puro istapa nga ginawa sa pera natin sa gobyerno.
pera ng taong bayan. At si Attorney Vic, ano sinasabi? Talamak, laganap na laganap ang korupsyon. Pero ang ekonomiya natin, sadsad. Sadsad po ang ekonomiya natin, mga kababayan. Nakita niyo po yung GDP natin na pag-iiwanan na tayo, yung kapitbahay natin, di ba? Tumataas sila, gumaganda. Mga proyekto nila, napakagaganda, tuloy-tuloy tayo. Ano po mga proyekto natin? Para makabawi tayo, para makapaghingkaya tayo ng mga investor. Wala. Hindi nga nilagyan ng mga budget ang ating mga proyekto. Paano tayo pupuntahan din ng mga foreign na mamamasyal, ba? Magtutur, mga tourist, mga turista sa ating bansa. Kung ating mga programa, yung makakaganda sana at dadami ang mga proyekto natin, lalo ang airport, na kulang tayo riyan. Di ba? At yung ating mga karsada, mga train, pati nga yung subway natin mukhang hindi yata nabigyan ng malaking budget ngayon Pati yung mga proyekto sa Mindanao, di ba? Natenga, matindi. Saan kaya nila dinadala ang pera natin, mga kababayan? Puro pera po issue Di ba? Napakalaking pera po ang ginagastos at nakakautang pa tayo. Umuutang pa tayo, pati ang ating mga reserve ay nagkakandaleche-leche na. Ito, hindi natin malaman kung totoo ba itong 3 billion na ito ay kung saan po nila ito ginamit, dinala. Bakit nawalan tayo at natapyasan tayo? Ano to? Ibig sabihin, ganun po karami ang ating utang. O kaya, ang nakikita ko po diyan, mga tambay, bagsak ang ekonomiya. Walang pumapasok na pera. Kaya isa rin po itong dahilan na magagamit mo at matatapyasan ka dito sa GIR, itong Gross International Reserve mo. Kasi diyan ka kukuha ng mga pambayad mo Di ba? Sa mga export, mga pinadadala mo sa Pilipinas, sa mga kinukuha mo mga export na goods at napakarami pa. At pambayad ng utang ng Pilipinas at kung ano-ano pa. Diyan mo kukunin lahat kung walang pumapasok. Kaya walang kwenta po ang ginagawa po ng itong pamahalaan po ng bagong Pilipinas pagdating po sa ekonomiya natin. Itong mga economic team niya, sa tingin ko, wala. 3 taon po. 3 taon. Hindi po nila napaganda ang ekonomiya natin. Bagkus, naglayasan pa ang ating mga investor. Di ba? Ano sabi ni Senator JB? Nagwo-worried si Senator JB. Yung mga investor nawawala sa atin, lumilipat pa ng Vietnam at mga kapitbahay natin bansa. Naglilipatan sila sa mga kapitbahay natin bansa. Dahil nga, ang pamahalaan natin ngayon ay hindi naman nakatutok sa build better more. Kaya nga wala tayong mga trabaho ngayon Di ba? Napakataas po na inflation pero dinodoktor lang po yata nila. Pagka ibinalita na po nila, pinagaganda lang nila na huwag tayong mag-worry. Huwag kayong mag-worried. Hindi po ito, alam niyo, hindi problema ito. Kaya ng Pilipino ito. Paano hindi makakaya ng Pilipino? Ang pinagmamalaki nyo, marami mong papautang. Maganda ang credit score ng Pilipinas. Kaya kawawa po susunod na mamamahala Kawawa ang susunod na mamamahala sa ating bansa. Bakit? Ibabaon sa utang Tapos, ang ating reserve na kaperahan, ginto, nauubos pa. Di kawawa. Kawawa ang mga Pilipino. Lalo tayong maghihirap, lalong pataas pa ng pataas ang ating produkto. Hindi na po kayang pababain ang ating produkto. Paano pa mapapababa? Paano rin mapapababa ang kahirapan ng ating bansa? Paano mapapababa? Kung kinakapos na tayo sa pera. Di ba? Halos yung ating reserve ay nagagalaw na para dito sa sinasabing pagpuno sa mga gastusin po natin sa ating bansa. Ibig sabihin, hindi kumikita. Di ba? Wala nang pumapasok, hindi pa kumikita ang ating bansa. Kulang na kulang ang pumapasok na kita sa atin. Di ba? Ganun ang logic dun Kaya nagagamit mo yung mga reserve natin dahil walang pumapasok na kita. Malaki ang gastos, pero walang kita.
Tapos sasabihin sa atin ng pamahalaan na huwag tayong mag-alala. Bakit tayo hindi mag-aalala? Pera namin yan. At pangalawa, kami ang mahihirapan dahil kami mahirap. Di ba? Kayo, hindi naman kayo mahihirapan. Mayaman kayo eh. Napakarami nyo reserve. Kayo ang maraming reserve, lalo ang pamahalaan. Lalo yata ang Pangulo at ang Speaker, sobra-sobra ang reserve. Pagdating sa pera at ginto yata. Pero kami, umaasa lang kami sa murang bilihin man lang sana dahil sa kakarampot na kita namin. Tapos sasabihin sa atin ng pamahalaan at ng mga eksperto, mga ekonomista, sasabihin sa iyo, huwag kayong mag-alala. Natural lang yan. Huwag mag-alala. Kami, nasa amin ang impact niyan. Sa aming mahihirap, sa aming mga lahi. Sa mahihirap na Pilipino ang impact niyan. Di ba? Wala nang trabaho makuha. Tataas pa ang mga bilihin lalo. Hindi malayo eh. Dahil ginagawa lang nila ng paraan daw na tumaas ang bilihin. Bakit? Halalan eh. Halalan. Pampabango. Wala naman po kasing ginawang proyekto ang bansa natin kung hindi ayuda eh. Isang damukal na ayuda. Inubos ang pera ng bansa sa ayuda. Tapos pagdating po ng mga makakatulong sa ating bansa, mga mamumuhunan sa ating bansa, wala. Wala tayong mga malalaking mamumuhunang mga dayuhan sa ating bansa. Kaya nagkakandale-leche ang ating kaperahan, pati ang ating kagintuan, ang ating mga reserve. Nagagamit na ang ating mga reserve. Di po ba? Komento na inyong lingkod. Kayo rin po. Ano po sa tingin nyo mga kabayan? Ito po ba ang gusto nating mangyari? Ito po ba ang gusto pa nating mangyari na sila, ang bagong Pilipinas, lalo ngayon, halalan? Halalan po ngayon mga kabayan. Sila pa rin ba? Lalo itong mga senador, mga congressman ng 19 Congress na walang ginawa po sa atin ito. Kung ito po ay mga nagtrabaho sa atin, itong bagong Pilipinas, pati ang institusyon ng Kamara at Senado, kung ito po ay nagtrabaho ng tama, sa tingin nyo, ganito po ang dadanasin ng ating bansa. Pati ang ating mga reserve ay nagagalaw na, pati ang ating mga kagintuan, pati ang ating mga pera, ating mga dolyares. Tapos ang ating ekonomiya ay bumabagsak at yung ating mga domestic, pati mga domestic natin bagsak. Tapos yung mga dayuhan na natitira sa ating mga namumuhunan pumupunta pa sa mga kapitbahay nating bansa, mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo. Mga kababayan, huwag na po tayong magpabudol, magpaluko. Gumamit na po tayo ng tamang isip. Kung sila po ay gagamit ng napakaraming pera, at tayo susuhulan, pwede naman po natin kunin. Pera din po natin yan, mga kababayan. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, huwag na po tayong magpabudol. I-abolish na po natin ang nagpahirap po sa ating bansa, lalo nung 19 Congress, nagpahirap po sa Pilipinas, walang ginawang mga solusyon sa kahirapan natin, inflation, kawalan ng trabaho, pati po sa pagpapabangon at pagpapaganda na ekonomiya natin, wala po silang nagawa. Itong 19 Congress, sa pamamahala po ng Pangulong Marcos, wala po silang nagawa, mga kababayan. Ekonomiya, kaperahan nating reserve, nauubos, isang damukal na korupsyon, ang kanila yatang pinag-aasikaso. Tinutukan ang pera natin, mga kababayan. Pero, ang ating ekonomiya, hindi po nila natutukan, mga kababayan. Kaya po nagkakandaleche-leche po ang ating kapirahan, ang ating reserve. Hindi naman po nawala, mga kababayan. Yung mga nawalang pera po, di umano sa ating bansa, hindi naman po nawala. Napunta rin po sa kapwa natin Pilipino. Napunta rin po sa kapwa natin Pilipino ang sinasabi po ni Atty. Vic na laganap na korupsyon sa ating bansa. Pilipino rin po yata ang napuntahan. Kaya nga lang po, mga politiko, mga korap na politiko yata ang napuntahan ito. Di kaya, mga kababayan. Kaya po, ayan po, yan po, baguhin na po natin ang 19 Congress, lalo po sa senatorial, mga kababayan. Tangkilikin po natin yan. Yan po, marami po dyan at napakarami po dyan. Halos makakatulong po lahat yan sa pagpapabago po sa ating bansa.
at lalong-lalo po sa laganap at talamak na korupsyon sa ating bansa ay maiimbestigahan na po ng Senado pag nakapasok po sila sa 20 Congress, mga kabayan. Kaya po, mga kabayan, nakakalungkot po ang nangyayari po sa ating bansa. Nakakalungkot. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa naagusto po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Nakakalungkot lang po mga kababayan. 3 taon tayong dinala sa talamak, laganap na korupsyon, pati ang ating mga reserve na ito po ang pinagkukunan natin na talagang tayo ay hindi sobrang mahirapan ng husto lalo sa pag-angkat po natin pangangailangan natin bansa. Pero ang ginawa nila, no? Pera. Ay nako. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.